Hello po mga kamisyon, nandito po tayo ngayon sa Immaculate Conception Cathedral. On the way po ako doon sa mission area namin sa Kulaman. At dito po natin gagawin ang ating reflection sa Cotabato City, Immaculate Conception Cathedral. At gaya ng dati, ay babasahin natin ang ating ebanghelyo habang ipinapakita ko po ang mga features nitong simbahan. A reading taken from the Gospel of Luke. As Jesus drew near Jerusalem, he saw the city and wept over it, saying, "If this day you only knew what makes for peace, but now it is hidden from your eyes. For the days are coming upon you when your enemies will raise a palisade against you, and they will encircle you and hem you in all sides. They will smash you to the ground, and your children with you, and they will not leave one stone upon another within you, because you did not recognize the time of your visitation." Sa ating ebanghelyo, si Jesus ay nakatingin sa Jerusalem at napaiyak siya, napaluha siya sa hinagpis. Siguro may nakikita siya. Something was brewing at nasabi niya na sana nakikilala ninyo ang daan ng kapayapaan. At dahil kung hindi, ito ang magiging daan ng inyong destruction. 2,000 years from that time, ng kapanahunan ni Kristo, nakikita pa rin natin ang mga destruction at digmaan sa Israel-Palestine. Hindi po ako kwalipikado na magsalita o mag-analyze na kung anong nangyayari doon. Dahil ako po ay ordinaryong tao lamang. Mababaw lang naman po ang kaalaman ko sa politics. Pero ang bawat isang tao, bawat isang ordinaryong mamamayan o citizen ng isang country ay naghahangad ng kapayapaan. Yan ang sigurado ako. Naalala ko nga yung aming meeting sa Kulaman with the parents, with the Manobo parents. Tinanong ko sila, ano pang gusto niyo sa buhay? Ang sinagot nila sa akin ay mafion kaugfa. Ibig sabihin, maayos na pamumuhay. Ibig sabihin, pamumuhay na may kapayapaan, na pwede nilang mapalaki ang kanilang mga anak, mabuhay bilang isang pamilya sa isang pamayanan na mapayapa at hindi natatakot, o kumbaga safe ang area. May safety, sense of safety and security. Yun lang naman po ang hinihingi nila. So sigurado ako, kahit na mga ordinaryong mamamayan o siguro sa pinakamataas na estado sa buhay o yung mga politiko, bawat isa sa atin ay naghahangad ng kapayapaan. Dahil kung walang kapayapaan, ay walang well-being sa ating pamayanan. Hindi tayo mabubuhay ng walang takot o safe. Kaya pag nilayan po natin ito, paano po ba tayo, ang bawat isa sa atin, ay makaka-contribute sa kapayapaan ng ating syudad o ng ating pamayanan? Pwede po kayong mag-comment dito sa ating video kung ano po ang magiging contribution ninyo o ano sa tingin ninyo ang dapat na contribution ng bawat isa sa atin.